Samahan niyo po ako sa Psalms 37:4 hanggang 5. New Living Version. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit on your way to the Lord, trust Him, and He will do this. Sa Lord daw natin hanapin yung kaligayahan natin sa buhay at ibibigay niya yung ninanais natin. Di ba ang ganda siyang pakinggan? Na kahit ano yung hingiin mo sa Lord, ibibigay niya. Once na ang hiningi natin, ang Lord mismo. Ang dami magtatanong, Apostle, ang layo naman ng take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart sa commitment and surrender. Di ba po? Medyo malayo siya. But isa lang yung pinapaintindi sa atin ng Lord. You cannot commit unless you desire. Amen? Hindi ka pwedeng magkukommit sa isang bagay na hindi mo siya dinedesire. Bakit? Let's say may magbibigay po sa inyo. Let's say regalo. Tatanungin niya muna kung anong sa mga friends mo, ganyan, family members, classmates, na ano yung dinedesire nun? Ano yung gusto nun? Yun yung ibibigay ko sa Kanya. Ganon din po yung Lord sa atin. Gusto niya malaman yung dinedesire ng puso natin. Gusto niya malaman lahat. Sabi ko po lahat. Psalms 40 verse 8. I desire to do your will. My God, your law is within my heart. I take joy in the Lord, your will, my God, for your instructions are written on my heart. Ang meaning po ng delight is happiness, enjoyment, gladness, and desire. Desire means hangad, nais, minimithi, hunger, cravings, and passion. Amen po. Kasi yun po yung gusto ng Lord sa atin. Yun po yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. Na araw-araw natin siyang dinedesire. Na dun tayo committed sa bagay na yun. Amen po? Na araw-araw, gabi-gabi, gusto niyo Lord yung makasama niyo. Gusto niya na lagi siyang nakakabit. Ayaw niyang mawala dun. Kasi yun yung dinedesire ng puso niya. So ang Lord po, nasa Kanya na lang lahat. Nasa Kanya na yung, let's say, kahit isama-sama mo yung pinakamayaman sa mundong to. Nasa Kanya na lahat. Yung wisdom ni Isaac Newton, sino pa po ba? Charles Darwin. Lahat ng yon, walang kwenta yon sa wisdom ng Lord. At hindi lang yon, kundi yung pinakamagandang aspeto ng buhay, nasa Kanya. Kahit ipagsama-sama mo yun yung mga crush nyo, yung mga hinahangad nyo sa buhay, wala yun sa Lord. Walang lahat ng yun pagdating sa Lord. Kung ang Lord nasa Kanya ng lahat, ano hinihingi niya sa atin? I ask you, ano hinihingi niya sa atin? Kundi yung desire. Yung desire natin na lagi siyang makasama. Na araw-gabi, lumuluhod ka. Kasi doon tayo committed as living like Jesus you. Na araw-gabi, nakaluhod tayo. Kasi yun yung nagre-representa sa atin yung luha. Yun yung sinasabi ni Apostle John. Ang nire-representa ng living like Jesus is yung luha natin. Yung desire natin na laging kasama ang Lord. Kasi yun yung Lord. Dinedesire niya na makasama yung tatay niya. At kung ano yung meron ng Lord, yun din tayo. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. The children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and righteousness endures forever. Even in the darkest lights dawns for the upright. For those who are gracious and compassionate and righteous, good will come to those who are generous and lend friendly, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken,
They will have no fear or bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear. In the end, they will look in triumph on their foes. Bakit po nangyayari yun? Kasi, tinilight, ang sinabi dun, kung intindihin nyo, nag-delight siya sa Lord. Nag-delight siya sa will ng Lord. Yung will ng Lord, it's a deep commitment in following God's command because of your love for Him. Kung bakit nyo sinasabi na, Lord, I delight your will. I delight to do your will. Lord, kahit anong ibigay mo sa akin, gusto ko sundin ka. And yun yung pinakamagandang bagay na gagawin natin sa Lord. So, hinahanap ng Lord sa bawat isa is yung desire, di ba? Kasi, kapag walang desire, hindi mabibigay yung gusto mo. Hindi mabibigay yung ninanais mo. Kagaya na sinabi ko kanina, bibigyan ka ba ng isang bagay kung hindi mo siya dinedesire? Hindi. Kahit may nakaprepare sa'yo, hindi mo yun makukuha kasi hindi mo siya dinedesire. At the more na dinedesire natin yung Lord, the more na sabik tayo na ipakita sa Lord na, Lord, mahal na mahal kita. Lord, ikaw lang yung dinedesire ko. At ipapakita niya na interesado siya sa iyo. The more na pinapakita natin na interesado tayo sa Lord, the more naliligaya yung buhay mo. The more na lahat ng gawa ng kaaway, hindi mangyayari sa buhay mo. Kasi hindi hahayaan ng Lord yun. And yun yung sinasabi ni tatay na commitment sa Lord. Yung intimacy sa Kanya hindi nawawala. At yun yung kailangan sa atin. Yun yung sa commitment Na kanina ko pa sinasabi na kahit nasa friends ka, kahit nandun ka sa mga loved ones mo, aalis ka kasi mas gusto mo yung presensya ng Lord. Ganun, kung titingnan nyo po, kasi ako po, kung di ko pa po napapakilala yung sarili ko, ako po si Apostle Prince. Pinsan ko po si Apostle Yuel, tito ko po si Apostle John, at lolo ko po si Tatay Apostol. So, ako po, kasama po ako lagi ni Tatay. Isa po ako sa mga nag-a-assist sa kanya. Isa po ako sa nagli-lead ng way. Kunwari po, dito, bago tumayo si Tatay, ako po yung naghatid sa kanya papunta dito. So, alam ko po kung ano yung buhay ni Tatay. So, yun po yung ginagawa niya. Pag nalaman niya na yung Lord, hinahangad siya. Na bumaba na yung presence ng Lord sa kanya, umaalis siya dun sa lugar. Naghahanap siya ng lugar kung saan siya makakapag-pray. Kung saan siya dadalawin ng Lord. Kung saan siya bubuhos yung presensya ng Lord. Kasi yun yung ninanais niya. Tingnan mo nangyari. Ginamit siya ng Lord mightily. Just like Apostle Paul. Nung the other day po, binabasa ko po yung Acts. Nakita ko po yung buhay niya. At yun po yung nagrema sa akin sa commitment sa Lord. Na kahit yung Holy Spirit na nagsasabi sa kanya na kundi pag pumunta ka dyan, ilalagay ka sa kulungan. Ilalagay ka, ipapersecute ka ng madaming tao. Pero nung ginawa niya, sumunod pa rin siya kasi committed siya dun sa pinapagawa ng Lord sa buhay niya. So let that be an example sa atin na kahit anong gawin natin, kahit nasan man tayong sitwasyon sa buhay, dapat ang hinahangad natin yung Lord lang. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Number 1 is to surrender to God's will. I delight to do your will is to surrender to God's will. Na I surrender all to you. Lahat ng ninanais mo, lahat ng dinedesire mo, na nandito ka sa lupa, lahat ng priorities mo, dapat lahat tinatanggal mo yun. At susunod ka sa Lord. Yun po ang living like Jesus. Yun po ang living like Jesus youth. Na iniwan lahat para sundin ang Lord. Na iniwan lahat ng desire, makapag-aral. I tell you, living like Jesus youth, secondary lang po lahat ng yan.
Bakit niyo po sinasabi, Apostle? Nakita niyo naman yung testimony ko. Kasi nung bata po kami, lagi na kaming tinuturuan ni tatay na, yun nga po, na kahit sa umpisa pa lang, ang sinasabi niya, mabuhay ka katulad ng Lord. Live like Jesus. Pero kahit ganun, nung bata ako po, dati, dinedesire ko pong makapag-aral. Yun po yung nasa desire ng puso ko na gusto kong mag-aral, gusto kong Monday to Friday nag-aaral ako. Kasi gusto ko pong tumakas. Pero yun po yung masakit sa Lord. Na tinatakasan mo siya. Kasi binigay niya yung buhay niya sa'yo, tapos tatakasan mo. So I surrender to God's will. Lahat ng gusto mo, mawawala. Oo, para kang puppet. Kasi po ang puppet, may nakahawak sa kanya. Hindi siya pwedeng, Lord, gusto ko po ito. Hindi pwedeng ganun. Wala na siyang buhay. Ganun din dapat tayo. Na nagpapasunod tayo sa Lord. Na lahat ng gusto natin, ayaw na natin. Lahat ng gusto nyo, kagaya na sinabi ko kanila, lahat ng gusto nyo makapag-aral, gusto nyo makapagtrabaho, lahat magiging secondary na yun. Pero kahit ganun, dadalin ka ng Lord sa kalooban niya. Dadalin ka kung saan ka nararapat. As living like Jesus you. Ganun po tayo pinamuhay ng Lord. Amen po. Second, commitment to God's will. Express a deep commitment to God's will, prioritizing it above all else. Yun po yung sinabi ko kanina. Na ang dapat ng Lord, hindi siya second, hindi siya third, hindi siya fourth. Dapat laging first. At kung sa tutuusin nga po, ang surrender is wala ka ng second, wala ka ng third, si Jesus lang. Yun po yung totoong surrendered life. Yun po yung 100%. Third, joy in serving God. When we prioritize God's will, we can express joy and fulfillment in serving Him and living according to His principles. Kagaya ng ginawa po natin kanina, nag-rejoice tayo. Bakit? Bakit nyo ginagawa yun? Bakit nyo sinisigaw ang Lord? Na kahit nasa trials na tayo, kahit sinusubukan na tayo ni Satan, kahit tinitesting tayo, andun pa rin yung joy natin. Andun pa rin yung joy natin sa Lord. Na kahit anong mangyari, Lord, okay lang. Basta susundin kita. And that's the best thing you can do, is to decide. Amen po. Ang dami po kasing ito, hindi ko po sinasabi lahat pero ang dami ko nakikita na nagko-commit sila Sunday lang. After ng Sunday, balik na naman sila dun sa sin nila. Hindi po yun commitment. Hindi po siya commitment talaga. Kasi Sunday ka lang Paano yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Ano ka? Si Apostle John. Si Apostle John po, kung babasahin niyo sa Bible, sobrang lapit niya sa Lord. Na ang nakasulat nga po doon, nakaganon siya sa puso ng Lord. Kasi, ganon po siya, ka-eager, ganon niya dinedesire ang Lord. Amen po. So, nung in the day of supper, yung nagbigay na po ng bread ng Lord, saka sinabi ng Lord doon na, may isang magbe-betray sa akin, which is nga po si Judas. But at that time, hindi pa niya sinasabi, hindi niya pa nire-reveal. Nakita niya yung puso ni Apostle John. Nakita niya kung gaano niya dinedesire yung Lord. Nakita niya na kahit anong bagay, gusto niya nandun pa rin siya sa Lord. Gusto niya na nakaganon, nakahiga dun sa heart ng Lord. Ano nangyari? Sinabi ng Lord kung sino. Sinabi ng Lord kung sino yung magbe-betray sa Kanya. So yun po yung lagi nating intindihin. Amen? Yung dapat hindi marireveal, na-reveal sa Kanya kasi dinedesire niya lagi. Yung complete surrendered life, yung commitment niya, nandun palagi. Kaya, nireveal ng Lord sa Kanya. Nireveal sa Kanya, Lord, na dapat hindi. Amen? So, dapat ganun din po tayo. Ibaba niyo yung puso niya pag nananalangin tayo. And that's one of our commitment.
Di ba po sa sinabi ko kanina, yung intimacy ng Lord dapat laging kasama natin. At pag lagi na natin siyang kasama, lahat ng gusto ng ipagawa ng Lord, clear na clear sa atin. Amen? Lahat ng gusto gawin ng Lord na ayaw niya i-reveal sa ibang kabataan, i-reveal niya sa Living Like Jesus Youth.